overflows through all the generations. His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. In every season, His provision. He is more than enough. More than enough. His forgiveness gives freedom. Chains are falling down. His favor, His favor, His favor, His comfort to my soul. So I give my all. Come on, lift your hands. You've been faithful. Gotta give my praise to you. I got it. From the spark of Initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Wow, what a worship we have today. And ako po ay patuloy na nagagalak dahil muli ay makakarinig muli tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga. And first of all, I want to welcome everyone. Welcome home. Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. It's a blessed Sunday.
No, it's a warm a welcome para sa bawat isa from your COG family. I want to see hands of those who came in first time. Mayroon po dito bang nakasama natin ng unang beses pa lang? Can you just raise your hands? Wow, 1, and we have 2, 3, 4, 5. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay? Hallelujah. At pwede bang tapikin natin ang ating katabi at sabihin natin, ako po'y nagagalak na narito ka. Ayan po. Pwede ba tingnan natin sa mata yung ating mga kasamahan, nakatabi, sabihin natin, mahal kita sa Panginoon. 1, 2, 3, go! Amen. I love you with the love of the Lord. I want to start my sermon with a character of Filipinos. No, na palagay ko ay hindi kabutihan, natural sa isang tao, pero pag nakikilala sana tayo sa Panginoon, ay hindi na ito natin gawin. Kasi pag may mga bagay tayo na wala nang pakinabang sa atin, ang ginagawa natin ay tinatapon natin. Tama po ba? Sabihin mo sa katabi mo, sana naman ay hindi ako yon. Ayan. Or minsan, pag may mga depekto na, we set them aside. Tama? We feel like defective things has lesser value. Tama po ba? Parang pag ang bagay ay wala nang pakinabang sa atin, tinatabi na natin, minsan tinatapon, o kaya minsan bumibili na lang tayo ng bago. Di ba? Ang yaman natin, di ba? Akala ko ba mahirap yung Pilipinas, pero minsan pag may cellphone tayo, pag luma na, tapos pumapalya-palya na, imbis na paayos natin, bumibili na lang tayo. Tama po ba? Minsan dinadjunks na lang natin. Damit natin ay pag ayaw na natin, minsan ni-remodel natin, pero most of the time, we discard them. Diba? Yung mga bagay na ito ay tinatapon na lang natin. For us, yung mga broken things have no use anymore. Pero pag tinanong mo yung junk shop, di ba? Hindi po yun nila sasabing totoo. Kasi sa kanila, may pera sa basura. There is treasure in things na mga tinatapon lang ng mga tao. Alam niyo po, ang mga bagay na ginagawa natin sa mga bagay, ay hindi natin pwede gawin sa tao. Sabihin mo, dapat hindi. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hindi. Na pag may konting depekto lang isang tao, ay iiwanan na natin, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Yan. Minsan kasi, pag may depektong isang tao, iniiwasan na natin, o kaya pag siya po ay hindi natin gusto, parang ginajunks na lang natin, di ba? Hindi ganun dapat. At hindi ganun ang Diyos. Amen? Hindi ganun ang Diyos. Is happy to fix us. He's happy to fix people. Amen? Pero allow me first to share with you yung mga pamahiin natin patungkol sa mga broken na mga bagay. I had this with superstitious belief in filipinofolklore.com, pinasculture.com pala. Mga pamahiing Pinoy tungkol sa mga sirang bagay. Hindi po ito totoo. Gusto ko lang siyang i-share sa atin. At siyempre, dapat hindi na tayo nagtitiwala sa mga ganito o naniniwala sa mga ganito. Sabi nila, broken mirror means bad luck. Kasi daw, yung mga basag na mga salamin ay pwedeng magsilabasan yung mga souls because sa salamin doon nakatira yung mga kaluluwa. Yan po ang sabi, Amen? Broken clock or watch, stalled luck. Pinipigil nito ang ating swerte, yung ating blessing. Sabi ng pamahiin.
No, kasi pag nagtigil na daw ang orasan, tigil na rin ang ating biyaya. Yan ang paniniwala ng ating mga ninuno. Broken plate or glass, no, means family feud or conflict. No, pag mayroong mga sira tayo mga gamit tas ginagamit pa rin natin, hindi daw maganda 'yon. Kasi baka it will symbolize family separation or conflict, no? Pag nag-wear pa rin daw tayo ng mga torn clothes, it would attract shame. Siyempre naman, kung ito may mga gutay-gutay na at kita na yung mga laman-laman mo, ay wearing torn or ripped clothing may invite embarrassment or gossip. No? And last, broken shoes or slippers attracts negativity. Lalo na pag naputulan ka daw ng tsinelas, ng strap ng tsinelas sa mga liblib na lugar, umalapit sa sementeryo. No? Kasi daw bad luck po yan, kasi when your slippers or shoes break unexpectedly, it's a sign to delay your plans. It might be a warning. Pero meron ako diyang trivia, no? Kaway-kaway sa mga taga-probinsya. No? Ako po ay sanay sa tsinelas na matagal kong gagamitin. Pag naputol siya, nilalagyan ko po ng alambre o kaya ay pako. No? Kaway-kaway, sino po ba may ganon? Ayan, tayo po ba yun? Ayan, ayun, no? Tumatagal pa talaga yung Spartan, di ba Spartan dati? Pupukpukin mo lang po yan, no? At ito po ay tatagal. Hindi siya malas eh. Actually, nakasave ako doon. Amen? Ayun, so mahilig tayo magtapon ng mga sirang bagay. At we think that yung mga sirang bagay is of no use. Katulad ng ating pamahiin. Malas siya, parang ganun sa atin. Pero sa Panginoon, walang malas. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Sino ka man, sira ka man, broken ka man, mahal ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. So ang title po ng ating sermon ay Fixing a Broken Heart. Hindi nagtatapon ng Panginoon. Actually, pwede niya tayong palitan eh. Pero pinangako na ng Panginoon after the flood na hindi niya nagugunawin ang mundo just like He did. No? Kasi pwede naman niya palitan actually tayo. Ayaw niya na sa atin, palitan niya tayo. Pero hindi niya ginawa. Instead, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang pag sino man na magtitiwala sa kanya ay magiging buo ulit. Amen? Kaya ang title na ating sermon, Fixing a Broken Heart. At panalangin ko, ngayong umaga, lahat po tayo ay sumuko sa Panginoon. No? Kasi lahat po tayo ay broken-hearted. Totoo ba yun? Tingnan mo nga yung katabi mo kung broken-hearted niya yan. Totoo ba yun? Ang teksto po natin ay ganito, na Psalms 147 verse 3, sabi dyan, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Psalms 34:18, na the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Baka sabihin nyo, Pastor, hindi naman para sa akin yan. I'm not broken-hearted. Ooh. Sabihin natin, ooh. Ayan. Si Pastor Jerry, no? Broken-hearted. Alam nyo po, ang pagiging broken-hearted is not only about romantic love. Amen? No? So we are broken in many ways. Hello? Napakaraming paraan para tayo po ay masipayo, malungkot, masugatan, magkaroon ng wounds, at makrush yung ating spirit. Unang-una, no, people might broke us, no, by betraying us. Amen po ba? No, o kaya may mga tao na gumagawa ng masama sa atin, and they broke us, they hurt us. Amen? No, so, na-broke tayo. Hindi naman tayo iniwan ng ating boyfriend. In fact, in love pa tayo sa ating mga asawa. But we are broken, no? Because of things that we are not in control. Sometimes words of other people broke us or break us. Tama po ba? No, harsh words. No? Pag sinabihan ka na, alam mo, wala kang kwenta. Wow. Grabe, no?
No, wala kang kwentang tao eh. Wow. Ang ano yun, ang harsh, right? No, very demeaning. And it pierces our hearts knowing na tayo mga Kristiyano ay nagsisikap, tama? Sino dito yung nagsisikap para i-please si Lord? Yes. Nagsisikap po tayo because we are saved, tama? Minahal tayo ng Panginoon na walang kondisyon. Bakit ba naman hindi tayo magsisikap na bigyan siya ng kaluguran sa ating mga buhay? Amen. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. I just want to emphasize na in one way or the other, tayo po ay broken. Amen? Aminin man natin o hindi. In one way or the other, tayo po ay nasasaktan. Minsan tayo po ay nalulungkot kahit walang dahilan. Minsan tayo po ay parang empty. These are signs of brokenness. All of us fall short of the glory of God. And Romans 3:10 sabi doon, no one is righteous, not even one. That sounds broken? Yes, it is. They are spiritually broken. Pag tayo po ay nagkasala. Kung tayo po ay nagkasala, then we are broken. And the truth is, it is possible to appear whole in the outside, but broken in the inside. May mga tao talaga na magaling magdala. Ang ganda ng mukha, postura. Pero they cry inside. Amen? Masakit yung kanilang damdamin sa loob. Di ba? Tama po ba ako? Kasi, what is inside ay hindi natin agad-agad nalalaman unless we talk to them. Unless they share what is inside of them. Kaya, siguro, yung no wonder na yung word na broken, ay kasama doon yung okay, sa broken. Kasi pag tinanong mo yung isang Kristiyano na, kamusta ka naman? Okay lang po. Pwedeng hindi siya okay pag okay lang, di ba? Pwede yun. Kasi ang Panginoon, ay alam niya kung ano po ang nasa ating mga puso. In fact, God focuses not on what man sees. Sabi niya sa Samuel, right? Sabi niya doon, ang Panginoon ay hindi tumitingin katulad ng tao. Man looks at the outside, but God looks at the heart. So, yes, gusto kong ma-embrace natin na tayo po ay in some ways ay broken. Mayroon po tayong portion of our life na kailangan natin isuko sa Diyos. Kailangan natin ipabuo sa Panginoon. Kailangan natin ng Diyos. Amen? Kaya kailangan patuloy tayo na maging humble. To accept yung mga weaknesses natin. In fact, it is our weaknesses na sinasabi sa Biblia where grace abound. Pag tayo po ay weak, lalong pinapalakas ng Panginoon ang ating mga sarili. Amen po ba? Kung saan tayo mahina, doon niya tayo pinapalakas. Kasi when we are weak, God becomes our strength. Amen po ba? Kaya let us not be ashamed of our weaknesses. Actually, kasama po yan. Hello? Kasama po yan sa ating pagkatao. Hello? Nobody is perfect. Alam ba natin yun? Nobody is perfect. Kahit na yung the wisest, kahit na yung the strongest of us, has limitation, has breaking point. Amen? Sila po rin ay umiiyak. Sila rin po ay nasasaktan. Sila rin po ay mapagkukulang. Sila rin po ay kailangan ng Diyos to fix them. Alam nyo, in the Old Testament, marami pong mga broken people that God has used. Even in their brokenness. Si Moses na lang, our reluctant leader. Siya po ay nakapatay ng isang Ehipsyo at namuhay sa ilang na hindi marunong magsalita ng matuwid. But God used him para i-liberate ang millions
of Israelite out of slavery. Ganun po. No? In our brokenness, no, God can use us. No? Marami kasi mga tao nagsasabi na, ay, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kung matino na ako. Wow! No, kailan ka kaya titino? No. Kasi actually sabi ng Biblia, walang matino kung walang Diyos. Amen po ba? Only God is righteous. And only God is indeed perfect. No. Alam nyo, kahit yung mga leaders natin, ako, no, I am not perfect. I am very far from perfect. No, wala dito yung asawa ko. Kasi kung nandito sasabihin ko, tanungin nyo sa asawa ko. Tanungin nyo sa mga anak ko. Kung gaano ako ka-imperfect. I am as broken as you are. Amen? Kailangan ko rin ng Panginoon. Kaya kailangan ko rin ng prayer ninyo. Sometimes, no, habang ako po ay nagka-counsel, no, sa mga kapatiran natin, umiiyak sila. Minsan umiiyak din ako. Kasi nakaka-relate ako. Yes, our righteousness is what we want to achieve, no, and what God has imputed to us. But when we are weak, this is only the thing that makes us relatable with one another. Kaya, let us help one another, no, na para tayo po ay lumapit sa Panginoon. At ang prayer ko today, no, ay ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumapit sa Diyos upang tayo maging tunay na buo sa Kanyang harapan. Mapakinabangan niya at magagamit niya sa Kanyang kaharian. Palakpakan po naman natin ang ating Panginoon. Alam niyo, huwag tayong mahiyang umiyak. Kasi sabi ng Psalms 56 verse 8, sabi niya dyan, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Wow. Ganun po ang benepisyo ng pag-iyak. It's actually a prayer. Na yung pag-iyak pa lang natin, na hindi natin masambit yung salita, alam na ni Lord kung ano po ang iyong gustong sabihin sa Kanya. Hindi mo mabanggit kasi punong-puno ka na ng emosyon. But God knows it anyway. Amen? God knows it anyway. Sabi niya pa, He collects our tears, no, into His bottle. No? And He records them in His book. Wow. No? So, ibig sabihin, talagang tinitreasure ng Panginoon ang ating pag-iyak. No? Ibig sabihin nito, no, ay mahalaga sa Kanya. No, yung pag-iyak. Kasi yung pag-iyak, it's a sign of sincerity. No? Unless you already master. Kung actress ka ba? Actress. No? Unless you are whole in the outside and only broken in the inside. Amen? So, maganda siya sa Tagalog. No? Ang taglay kong silirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga luha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Amen? I just want us to embrace the truth no, na bawat isa sa atin no, ay mayroong brokenness. No? Kasi mahalaga yun eh. Without first knowing the problem, you will not have solution. Wala kang magiging solution kung hindi mo aaminin na tayo po ay may brokenness. No, sabi ko nga kanina, si Moses, ginamit pa rin ng Panginoon. No, even si David, no? No, si king, the fallen king, di ba? Nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba. No, hindi na siya nagkaroon ng relasyon kay Bathsheba. Talagang iniloob niya pa o plinlano niya pa, no, na ilagay ang asawa nito sa unahan ng kawan. No, para maging bala, kumbaga, no? Kung sa salakayin, siyang unang mamamatay. At yun nga ang nangyari. Now, what a broken feeling na mayroon po si David. And yet, no, siya po ay lumapit sa Panginoon, no? Katulad ng gusto kong mangyari sa atin, no, na kahit na tayo sugatan, kahit na tayo gutay-gutay, kahit na tayo sobrang dumi, no? Alam nyo, God is waiting for us always, no, to just surrender our lives to Him, no,
para gawin niya tayong buo muli. Amen po ba? Palakpakan po naman natin ang ating Panginoon. Alam nyo, ang isang brokenness, no, kung hindi na-resolve, delikado po yan. Delikado po. In fact, most of our negative characters, no, bilang mga Kristiyano or bilang tao, ay dahil sa we were broken before and we have not dealt about it. Hindi natin siya nabigyan ng solusyon. Hindi natin naisuko sa Panginoon. Because we wanted, parang gustong-gusto, feel natin magalit dun sa isang tao. Feel natin na hindi siya papatawarin. Eh, sino kaya ang lugi? No? Feel natin na umisnab dun sa tao. Feel natin na madaling magalit. Because one time in our lives, we were also hurt. No? Nagkaroon tayo ng trauma. And we have not dealt. No? We have not dealt with it. Kaya, unresolved. Di ba? Mahirap yun. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap yun. Mahirap yun. Amen. So, yan po, nilagyan ko po ng acronym, yung unresolved brokenness. Number 1 is bitterness that lingers. No? Bitter ka ba? No? Ang isang taong bitter ay wala na siyang nakikitang tama, no, doon sa isang tao, sa isang sitwasyon. Laging parang taga-negamol po siya. Taga-nega Q-Mart. Yan mo. Nega po lagi siya. No? Yes, a critical spirit. Ganun po ang isang taong bitter. No? At saka, kung siya po ay gagawa, no? At hindi mo mapapansin, no? Magtatampo siya. Bitter nga siya eh. Di ba? No? So dapat ay iwasan natin, iwaksin natin, isuko natin sa Panginoon. Kaya nga, I think this is in Ephesians, I have preached this, na we should strip off of ourselves with bitterness. No? Para maging mas maayos tayo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Kasi mga kapatid, kung hindi natin i-deal yung ating brokenness, hindi lang naman tayong apektado eh. Hello? Hindi lang naman tayong apektado. Buti nga sana kung tayo lang ang apektado. Apektado yung ating mga anak, apektado yung ating mga asawa, apektado yung ating mga kaibigan. Because we have an unresolved brokenness and we are bitter. Are repeating the same cycle. Naalala nyo ba na minsan sa iyong buhay, you keep on repeating the same prayer of forgiveness for the whole month? Kasi talagang paulit-ulit lang. Ganun pa rin yung kasalanan mo, pambihira. No? Alam ng diablo kasi kung saan kanya pupuntahan, kung saan kanya ipopoint. He knows your weakness. Kaya wag natin i-verbalize minsan yung atin pong mga weaknesses sa diablo. Sa Panginoon na lang natin sabihin. No? Or isabihin na lang natin sa ating prayer time with the Lord. No? Kasi paulit-ulit lang yan eh. The cycle. Alam niyo ba na ang isang pig, no, doon, swine, doon sa ating Biblia, no, pag nilinis mo na daw at bumalik pa sa sa paglangoy ulit sa putik, mas madumi po siya. No? Mas madumi po siya. Parang alam mo yun, binomit mo na siya, tapos kinain mo pa ulit. Wow, diba? Ganun po yung sitwasyon natin. If we keep on repeating and repeating the cycle, it has to stop. It has to stop. Amen? Or else, hindi natin makuha lahat ang benepisyo, no, ng pagbubuo sa atin ng Panginoon. Kasi we keep on going back to our old ways. No, sabi nga, yes, napalayas natin ang isang masamang espiritu, no, pero if we invite him again, no, magsasama pa daw yun ng mas marami pang pinsan. Pag sa sinungaling lang give up mo, pagbalik yan, magnanakaw ka na. No? Chismoso ka na. Diba? Umano siya, nagmumultiply siya. Diba? If we stop it, let us stop it. Amen? Kaya ba natin yon? Hindi. Totoo lang, hindi. Kaya ba natin yon? Sige, pareho pala tayo ng answer, no? Hindi talaga. Kasi ang kaya lang nito ay ang
Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya kang baguhin ng Diyos. Yes, maybe you can change yourself for a while, temporarily, but this is not lasting. Mapapagod ka rin. Amen po ba? No? Kasi ang lasting change will only affect, pag ito po ay galing sa Panginoon. O, overacting sa small things. OA. Sabi nga natin, OA. Narinig niyo ba yung OA? Di ba? OA. Minsan, hindi naman masyadong kailangang patulan, pero tayo po ay, parang hindi natin siya laban minsan, pumapatol tayo, pambira, no? Hindi naman siya kailangang, hindi kailangan tayo mag-respond. Pero dahil gusto natin makialam sa lahat ng bagay, OA nga, di ba? Yun po ang nangyayari. No, we needed only to be simple, no? Huwag na natin palakihin yung napakaliit na bagay. At times, literal lang siya maliit. Pero, pinapalaki natin. No? Tama? No? Sometimes, pag maglagay po ako dyan ng tubig na puno, iba-iba yung ibig sabihin sa atin yan. Di ba? No? Ang iba, siguro sabihin na, siguro yan ay overflowing. Ang iba sabihin, ano lang po yan. No? Kasi iba-iba nga po tayo. Kaya dapat, huwag tayong OA. Keeping people at a distance. No? Dahil nga, broken tayo, ayaw natin makisama sa iba. Ayaw natin makialam sa iba. No? We feel like we can exist alone. Pero bilang isang church, no? Bilang isang Kristiyano, tinawag tayo to a fellowship. Wala pong nag-grow na isang Kristiyano na wala sa fellowship. Tandaan po natin yan. No? Kasi ang pag-grow natin sa fellowship ay i-apply natin yung tinuturo ng Panginoon. So kanino natin i-apply? Ano? Sabi dapat ma-produce yung mga fruit of the Spirit in us. No? Paano mo sasabihin na ikaw ay mapagbigay kung ikaw lang mag-isa? No? Paano mo, parang sinasabi natin na, paano mo masabi na ay healer ang Panginoon kung hindi ka nagkasakit? No? Parang gano'n. No? Paano mo masabi na provider ang Lord kung hindi ka pala nawalan? Di ba? Amen po ba? Kaya talagang dapat nawawalan para malaman na ang Panginoon ang ating provider. Siya ang ating kasapatan at siya lamang katulad ng ating inawit, siya lamang ang ating kailangan. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Emptiness despite of external success. Yun ang sinasabi ko kanina. Buo sa harap, pero sa loob ay basag. Wow! No? There are people who are like that. No? And I pray that today, ay ipagkaloob natin sa Panginoon ang ating mga kalungkutan, no? Yung ating mga problema sa ating mga anak, problema natin sa ating sarili, no? Kasi we could be broken by ourselves, no? Mayroong mga tao na gusto niya, di nila ako bate, ganun kaagad siya, di ba? Self-pity, di ba? Sino ba gumawa nun? Ikaw lang naman yung nakakaalam na hindi ka bati. Di ba? Bati ka naman ang lahat. Ikaw mismo nagsasabi na hindi po ako magaling. Bambira naman. Di ba? Sino nag-inflict nun? Ikaw. So ikaw gumawa ng brokenness mo. Amen po ba? Parang tinanggal mo parang ininsulto mo yung ginawang pagliligtas sa'yo ng Panginoon. You are special. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are special. You are special. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbuwis ng kanyang buhay para sa'yo. No, it's not a trivial matter. Hindi po ito parang lang. Yung lang siya, yung mababaw lang, hindi. No, ano po ito? Sobrang lalim po ito. Biruin mo. No? Wala ka namang feeling halaga, pero pinahalagaan ka ng Panginoon. Ngayon, hindi mo papahalagahan ang sarili mo. Amen. And lastly, ito yung pinakadelikado, numbness to God's presence. Parang hindi mo siya nararamdaman. Kaya, mga kapatid, let us offer today our brokenness. God is here, ready to accept us bruised, wounded, crushed. No? Sabi nga nila ay
um, broken down but not destroyed, no? No? Yan po yung knocked down but not destroyed, di ba? No? Kahit tayo po ay gutay-gutay na patuloy tayo lumapit sa ating Panginoon upang tayo po ay mabuo muli. Amen? Hallelujah. So what can we learn from brokenness? No, ano po yung mga learn natin sa brokenness? One is, brokenness reveals our need for God. Hindi natin kaya, no, na mabuo ang ating sarili. Kailangan natin ng Diyos. No? Kailangan yung brokenness na ito ay matransform into humility. You know? Kasi kung hindi yan matransform into a positive thing, you know, yung parang nagsisisi ka, brokenness also means repentance. Brokenness also means humility. You know? Meaning you are already turning away, no, sa ano mo doon sa yung ginagawang masama, o kaya you are making way para makaalis ka doon sa yung kinasasadlakan na kalungkutan o kaya'y mga pighati. No? At ito po ay nakita natin sa buhay ni David, no? Nung siya po ay nahuli na ni Nathan. No? Sa Psalms 51, napagsabihan na siya dito ni Nathan na, uy, mali ang ginawa mo. Nung na-realize niya na that he has wronged the Lord, and nagmamakaawa na siya dito sa ating Panginoon. He was already broke. No? At ito po ay inaalala niya na sa Panginoon, ito na ako, Panginoon, nagsisisi na ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, have mercy on me. No, sabi niya, hanggang kailan mo ako titiisin, Panginoon? Kasi may kasalanan siya eh. You know? Kaya nga ito yung kanyang panalangin. At sa akin, no, kagustuhan ay dapat ito rin ang ating panalangin ngayong umaga. Sabi dyan in 51 verse 10 to 12, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Wow! No? Sana ganun ang mga prayer natin ngayong umaga. Full of humility and full of repentance. No? Na kailangan po natin ang ating Panginoon. Hindi natin kaya. God sustains us. Sustains this universe. No, in Acts, sabi doon, we live, we move, and we have our being in Him. Sa Colossians, no, nag-i-exist ang mundong ito dahil sa kamay ng Panginoon na humahawak rito. Without the sustaining power of the Lord, bilhin mo yung mundo, scientifically, nakalutang po yan sa kawalan. And yet, God sustains us all. How awesome is the God we serve. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. In verse 17, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart. Ito na yung ibang meaning ng broken. This is a positive meaning of brokenness. Yung na-realize mo na may mali ka. Na-realize mo na malungkot ka. Na-realize mo na kailangan mo ang Diyos. Iba naman yung broken as trespasses, yung wounded, iba naman po yan. So sabi dyan, the sacrifice you desire is a broken spirit. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Na lumalapit tayo sa Kanya, no, as we are. No? Kasi alam naman ng Panginoon, hindi mo na kailangan plastikin si Lord. Amen po ba? Hindi pwede. Di ba? Alam ni Lord, Lord, tapos nakita mo yung buhay mo ay hindi tama sa Panginoon. No? What do you think? Do you think ma-honor si God sa buhay mo? Hindi talaga. Kasi you cannot mock the Lord that we serve. No? Although He is so gracious, but He is also righteous, and He is also fair in His judgment. Amen po ba? No, paano na lang? Kung pantay-pantay pala at pambihira, no? Tayo po dito ngayon naglilingkod sa Panginoon, tapos lahat lang pala ay nandun sa kalangitan. Diba? I'm not saying, no, I'm not like Jonah na ayoko mapunta ang ibang tao doon sa langit. But I'm saying is, God is fair and He would not let, no, He wouldn't let heaven, no, na magkaroon ng konting dirt
because that place is holy to the Lord. And we are not. We are not. We are not. It is only because of Jesus. Hello? Because of the imputed holiness of our belief in the death, burial, and resurrection of Jesus, that God the Father look at us as holy. Tandaan po natin yan. Our holiness is never, ever ours. Yan po ay galing lamang sa Diyos. Amen po ba? Kaya mabuti ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. Kaya tayo po ay nagsisikap na maging mabuti. Dahil sobrang buti ng ating Diyos sa atin. Nakuha ba natin yung gusto kong sabihin, no? We are not, or we cannot save ourselves. It is only Jesus who can do that. That's why we honor Him, we worship Him, and we put Him in the pedestal where He is rightful, where He is rightfully belongs. Amen? So pangalawa ay, brokenness is only made whole in His presence. Wow! No? Sa Kanya lang natin pala matatagpuan ang pagbubuong tunay. No? Sabi niya nga sa ating leading text, no, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. It's a bit personal, no? It's a bit intimate. Na when you say binds up, no, it means sa Hebrew wrapping, no, girding, nilagyan ng balot, no, tinatalian, binabandage. It seems like He's really actively taking care of us, no? Intimately. Na He's not the God na kung ikaw po ay umiiyak, ay pinababayaan ka niya. Actually, no, in the shortest verse in the Bible where Jesus wept, no, kitang-kita natin doon kung paano niya dinamayan si Maria at saka si Martha. No, during the time na namatay si Lazarus. 4 days na si Lazarus namatay, hindi pa siya dumating. No? At ang dumating siya, ay nung nakita niya si Martha na sobrang nasasaktan. She was so broken. And nung makita ito ni Jesus, ang compassion sa kanyang puso ay lumitaw. And He was broken Himself. He was broken Himself. And we knew the shortest verse in the Bible. Ang sabi doon, in verse 35, Jesus wept. Umiyak ang Diyos. So umiyak din pala ang Diyos. Bakit tayo hindi makaiyak? Matigas na ba talaga ang puso natin? Amen? No? Or we just cry in our closet. At times, we are like that. No? We cry privately. Anyway, we seek one audience lang naman eh. Tama po ba? Sino lang bang audience natin? Si Lord. Bata nyo, preach ko rin kasi yung fanning the flame. No, if our intention is to fan the flame, we can do that in public so that others will be encouraged the same. Amen? Pero kung dalawa lang naman kayo ni Lord, it's better talaga na private na natin gagawin ang ating paghagulhol sa Panginoon, Lord. Naranasan niyo ba yun na nakadipa kayo? Alam niyo, tindi ng problema natin. Show God how desperate you are sa pagkilos niya sa buhay mo. Baka naman, ang sabi mo lang, Lord, kung bibigyan mo ako ng trabaho ngayon, di okay lang. Kung hindi, I could still live. Hindi ganun. Dapat pag gusto mo talaga yan, ay talagang ditipa ka, Lord, kailangan ko to. Dapat ganun. Persistent at iyak natin ito sa Panginoon. Palakpakan po natin siya. Hallelujah. Yes, God can turn our brokenness into our breakthrough. Wow! No? Actually, when you are broken, ang kasunod nun ay breakthrough. It's God's opportunity for us to be used by Him, no, for His glory and for our benefit. Alam niyo mga kapatid, yung paglapit natin sa Panginoon, hindi yan para sa Diyos. Hindi yan para sa Kanya. Para kanino? Para sa atin. Amen po ba? Ang akala ng iba, may utang na loob tayo. Ano? May utang na loob ang Panginoon kung tayo po ay lumapit sa Kanya. No! He would still be God even if you will not come or surrender yourself to Him. Amen? No? Kaya baguhin natin ang ating frame of mind. No? Yes, there is power in weakness.
No, brokenness can turn into breakthrough. No? Yung mga trouble natin could be turned by God into our success. Yung mga doubts natin could be turned by God into our faith. No? Yung despair natin, yung kawalan natin ng pag-asa, no? Pwede niyan baguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang patuloy na katapatan sa atin into a very hopeful Christian. Amen po ba? Dito, magaling at expert ang Panginoon. No? Sabi nga, when we are weak, no, we become strong in Him. Amen. No? Gusto niyo ba maging malakas? Show your vulnerability to God. Amen. Sabihin mo sa Kanya kung saan ka mahina. Kasi doon Kanya palalakasin. Amen. Today is a day na dapat ay maging honest tayo sa Panginoon. Amen. No, tama na yung kaya ko to. Kaya mo pala eh. Kaya mo pala eh. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Amen po ba? Yes, your brokenness can be turned into a breakthrough. And last is brokenness becomes a testimony of God's power. Doon sa tagpo sa Bethany, no? Doon sa lugar ni Lazarus at saka ni Maria at saka si Martha, no, the siblings, ay mga kaibigan kasi po ito ng ating Panginoon. No? Just like us, we are friends to Jesus. Amen? No? At binisita niya yung tatlong ito, no? Isa patay na, syempre. And hindi lang niya binisita ito to console them. He showed that He is powerful. He showed that He is God. In our worthless or hopeless situation, God can be used. We can be used by the Lord, no, para sa Kanyang glory. No, brokenness becomes a testimony of God's power. Ang nangyari diyan ay sinabihan niya lang si Lazarus na bumangon eh. At si Lazarus ay nabuhay muli after 4 days of being dead. Gaano ba kalaki ang problema mo ngayon, kapatid? Para ba itong namatay ka na, kaya ka pa rin buhayin ng Panginoon? Amen? Para ba itong wala ng kapag-asa, no? Kaya itong bigyan ng pag-asa at liwanag ng ating Panginoon. Matagal mo na ba itong pinapanalangin sa Diyos, pero hanggang ngayon, ay broke ka pa rin in this area. It's time. No? It's time to surrender this to God seriously. No? And desperately. Amen? Desperately. It's time to be serious with God. No? It's time to be serious with your relationship to God. No? It's time to be serious with your relationship to God. Inulit-ulit ko po yan. Bakit? No? Kasi mahalaga po yan. Minsan kasi, feeling natin ay, kung ayaw kumilos ni Lord, siguro may ano siya. May reason niya. Yes, totoo may reason si Lord. At ang reason niya, gusto kanyang lumapit sa Kanya. Amen? Ang gusto kanyang maging humble sa Kanyang harapan. No? Bruised, wounded, no? Nadadapa, pero pinababangon. Amen po ba? Marami sa ating nadadapa, pero ilang beses na pinatunayan ng Panginoon na binabangon niya tayo. Pero minsan, lumalayo pa rin tayo sa Kanya. Yung puso natin. Minsan we are physically present, pero we are spiritually absent. At hindi nalulugod ang Panginoon diyan. Kailangan ibigay natin ang buo nating pagkatao sa Panginoon. So what shall we do? I have a quick tip here. No? One is, how do we fix our brokenness? No? Number 1 is F, find refuge in God. Kanino ba kayo tumatakbo? No? Pag wala tayong pera, no? Saan? Sa Bombay? Saan sa 5-6? Di ba? It's not bad naman kung nangutang. No? Wala namang problema doon sa pangungutang. Sa Bible, meron din naman yan. Pero, maliit lang tubo, di ba? Yung ano lang, yung market value. Di ba? Yun po yung allowed.
No, yun po yung gusto ng ating Panginoon. Or, better yet, walang tubo, siyempre. Di ba? Yan po yung pinaka magandang gawin. Kasi sabi ng Panginoon, kung gusto mong may utang ako sa'yo, magbigay ka sa kapwa mo. Kung gusto mong may utang ako sa'yo, tulungan mo ang kapwa mo. Yun po ang sinasabi sa Proverbs. Okay, Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Ang tanong, where do you go? Where do you find refuge? No? Please find refuge in whose name is a strong tower. Yun po yung kanyang pangalan. I invite Jesus into your pain. Ito yung, as Filipinos, no, nakuha siguro natin sa ating yung pagsakop sa atin ng mga Espanyol, no, na kailangan tayo perfect, ganyan. Ayaw natin na pumasok sa ating bahay na marumi. Ayaw natin pumasok sa bahay natin na hindi maayos. Yung kailangan lahat ng magagandang plato ay nilabas na natin. No, ang silya ay kailangan naka-vacuum cleaner. Ganun po tayo. We want to get our best foot forward, especially to the Lord. Pero alam niyo po ba na hindi yan ang hinahanap ni Lord? And in the first place, kilala ka ng Panginoon. Amen? Wala kang pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Best foot forward ka. Wala. Bawat hakbang, bawat galaw, at bawat hininga mo ay alam ng Diyos. Amen? Kaya, today, let us invite Jesus into our pain, into our wounds, into our struggles, into our failures, and allow Him to work in this brokenness so that it can be transformed into breakthroughs, into our success. No? Kasi sabi ng Panginoon, no, in Romans 8:28, no, sabi doon, all things, kahit pa medyo may kapangitan pa po yan. Sabi ng Diyos, lahat yan ay nagkakalakip-lakip na kumikilos para sa kabutihan mo. Hindi mo pa alam yan ngayon, pero later on in your life, ay, kaya pala pambihira, kaya pala ako sa COG nagsimba. Kasi makikita ko pala dun yung aking future. Di ba? May ganun, di ba? Kasi hindi pa natin nalalaman po yan. Kasi we do not know the future. It is only God who knows our future. And He is there waiting for us as well. Amen? Sabi nga dyan, in Revelation, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Wow. Are you willing to let God enter your life? Amen? Make home in His heart again. Make it obvious, make it strong. Kasi minsan, pinatirangan natin si Lord, pero hindi naman siya nasusunod, di ba? Let Him be the master of our life. Okay? And exchange your brokenness for His breakthrough. Sabi ng Panginoon, I leave you peace. My peace I give you. Sabi ng Panginoon, let your sorrow, let your wounds, let your brokenness be exchanged with the peace of God. No? Yes, nabibigatan ka ba? Sabi ng Diyos in Matthew 11:28-30, exchange that heaviness with the light load that He gives you today. Amen? Sabi ng Matthew 11:28-30, come to me all of you who are weary, lahat na napapagod at nabibigatan. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, God fix our broken heart. When we come to Him for refuge, when we invite Him to our hearts, to our lives, He will exchange our brokenness to breakthrough. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Manalangin po tayo, Ama, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy na pagtuturo sa amin, Panginoon, that even in our struggles, in our wounds, in our weaknesses, Panginoon, hindi mo kami tatanggihan. Bagkus, Panginoon, yayakapin po kami, Panginoon. And transform this brokenness, Panginoon, into a broken spirit that you will not despise, Panginoon. That you are pleased to God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Church, I know in one way or another, some of you are wounded. Some of you are betrayed. Some of you felt you are left behind. You are left alone. You are abandoned. You are put down. Now is the time to respond to that invitation. Can we just raise our hands? If you hear the word of God today, just raise our hands. And if God is asking you to come to His altar, you may do so as our worship team sings this song. I invite everyone who hears this invitation, who hears the word of God, who wants to open their door, who wants to offer their pain, who wants to offer their problems, their struggle, their sicknesses to the Lord, their doubts in the name of Jesus. Just come. God is waiting for you in His altar. Hallelujah. Let us sing this song. That could be our prayer as well. We are broken pieces, and God wants us to be whole once again. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.